Ikaw. Ikaw. Paano mo nagawa yan? Mahirap ba ito? Maghanap ka agad ng lugar na mapagtataguan. Dali. Nahanap na sila. Nakikita tayo ng batang ito. Tanga. Paano nangyari iyon? Nasa higit 1,000 metro ang layo natin. Paano niya tayo nakikita? Pero, bakit niya? Nasalo ang bala ko. Huwag nang magdaldal. Unahin mo munang tapusin ang batang ito. Kuya, halika rin dito. Ayos ka lang ba? Ito ang bala na pinaputok ko kanina. May kakaiba sa taong iyon. Huwag mo akong intindihin. Barilin mo siya. Patayin mo siya. Akala ko paliligtasin ko kayo. Ngunit pilit niyo akong hinahanap. Huwag kang gagalaw. Kuya, baka mas mabuti pa na umalis muna tayo dito. Sa totoo lang, tayo ay lantad, at ang kalaban ay nakatago. Ang mga tao dito ay mukhang kalmado naman. Dapat sila lang. Nag-ayos ng mga sniper, mga normal na tao rin. Sino ang mag-aakala na nag-ayos na sila ng mga sniper, pero hindi pa rin natapos ang misyon? Hindi inaasahan na sa kritikal na sandali, aasa pa rin kay kuya ni Yue. Chu Tian, tama si Yue. Bakit hindi? Umalis na lang muna tayo. Kahit gaano ka pa kagaling. Wala kang armas. Hindi mo sila kayang labanan. Armas. Hindi ba ito isang sandata? Chu Tian. Nababaliw ka na ba? Gumamit ka lang ng ilang dahon. Iniisip mo na maging sandata ito. Kuya, mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Ganito, hindi ito posible. Hindi ito magagawa ng tao. Mali ang impormasyon. Hindi na natin tatanggapin ito. Binigyan ko kayo ng pagkakataon kanina para umalis. Hindi kayo umalis. Ngayon gusto nyong umalis. Walang ganong kadaling bagay. Ito. Paano? Paano posible? Ayos na. Yung dalawang mamamatay tao, naayos ko na para sa'yo. Gamit lang ang ilang dahon ng puno, napatumba na ang dalawa, mabangis na mga mamamatay tao, ang kapatid ni Yue. Sino ba talaga siya? Lin. Kahit na ang mga mamamatay tao, ay naayos na. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon, hindi na angkop na magdaos ng press conference. Ay naku, huwag nang magtago, agad na protektahan si Mr. Fang, bilisan mo. Mr. Fang, ayos ka lang ba? Natakot si Lanbao. Yun, ngayon ay maglalaan ako ng tao para hulihin ang salarin para sa iyo. Ibabalik namin siya. Hintayin ninyo kaming hulihin siya. Hindi alam ng mga tao kung saan na siya tumakbo. Kung hindi dahil sa kapatid ni Yue ngayon, baka nagkaroon na ng aksidente. Mukhang, ang inyong security department ay kailangan ng ayusin. Ay, Ginoong Fang, nangangako sa iyo na hindi na ito mangyayari ulit. Sige. Kayo ang maglikas, ngayon ay sumali. Nako. Bilis, bilis, bilis. Lin, hindi ba tama ang sinabi ko? Nandyan ang kuya ko, ligtas tayo. HMM. Ngayon. Salamat sa'yo.
Ang taong ito. Ma Xiao. Nabigo ang aming misyon ng pagpatay. Ano ang sinabi mo? Hindi ba't sinabi mo? Sabihin mo sa akin, ano sila? Mga 5 bituin na mamamatay tao. Hiniling ko lang sa kanila na patayin si Chu Yuwei. At bigyan ng leksyon si Fang Lin. Hindi nila magawa, kahit ang ganitong kaliit na bagay, may lakas pa ng loob humingi ng 20 milyon. Ginoong Ma, ayon sa kanya. Dapat ay, si Fang Lin at Chu Yuwei, may mga taong magaling sa tabi nila. Ang grupo ng mga gwardya sa tabi ni Fang Lin, puro mga walang kwenta. Sa tingin ko, hindi kaya, basta ka lang kumuha ng 2 tao, para lokohin ako, at kunin ang 2 milyon ko. Mr. Ma, ginawa ko na po ang lahat, matagal na itong nangyari, anong pera ang dapat kunin? Paano ko naman hindi malalaman, ang taong ito? Talagang wala siyang, ganong kalaking tapang, para magloko sa akin. Baka ang pamilya Fang ba, ang eksperto na kinuha ni Fang Lin. Tara. Umalik tayo at tingnan. Lin, sa tingin mo, sino ang nag-utos sa mamamatay tao ngayon? Bao Chunwan, malaki ang epekto nito sa merkado. Maraming tao ang ayaw na lumabas ang Baokan pills, kaya sa ngayon, hindi ko pa rin sigurado kung sino talaga ang may balak pumatay. Lilen, masyado. Bakit? Siya nga ba talaga? Lin, Mereng. Anong ginagawa mo rito? Lin, narinig ko, may nangyari sa press conference, kaya dali-dali akong pumunta para tingnan ka, kung ayos ka lang. Bakit? Nakita mong ayos lang ako, nadismaya ka ba? Paano mo naman nasabi yan? Ako ang iyong kasintahan. Nag-aalala lang ako sa'yo, hindi ba dapat lang? Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo, at saka, wala akong kinalaman sa pamilya Ma, walang kahit anong koneksyon. Huwag mo nang sabihin sa iba, na ako ang iyong fiancé. Lin. Paano mo nasabi yan? Sa lahat ng taon na ito, ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi mo ba napapansin? Ma Cheng. Dapat malinaw na, ang sinabi ni Lin, di ba? Hindi naman kayo kapos sa pera, Ma family. Hindi ka naman nauubusan ng babae. Bakit kailangan pang si Lin? Ang pagtuunan mo ng pansin. Chu Yuwei. Ikaw na cute. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ano ka ba naman? Ang lakas ng loob mong insultuhan ang kapatid ko. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sasabihin ko sa'yo. Kung muli mong babastusin ang kapatid ko, sa salita man o gawa, hindi lang ito tatapusin sa pananakit. Sige. Buong lungsod ng Shanghai, ikaw, ang una, na nang ahas magsalita sa akin ng ganito, gusto mong kunin ang buhay ko, ha? Tingnan natin kung may karapatan kang gawin yan. Sugod. Sa 3 liwasan. Chu Tian, mag-ingat. Ito, kapatid. Ikaw na cute. Bawan, ay, burger. Ikaw. Anong ginagawa mo? Anong gagawin mo? Anong nangyari? Iba kanina ang tapang mo. Ngayon natatakot ka na. Ikaw si Chu Yuwei, kuya ng cute na bata, tama ba? Kung maglakas loob kang galawin ako. Kanina sinabi ko sa'yo, ano nga ulit yun? Kung muli kang magsalita ng masama tungkol sa kapatid ko, hindi lang kita basta sasaktan. Bitawan mo ako. Yung 2 mamamatay tao kanina, malamang ay galing sa taong ito, ipinadala, sa pagkakataong ito sa labas. Hindi rin ako magtatagal, mas mabuti pang linisin ang mga potensyal na panganib para kay Yuwei. Chu Tian, pakawalan mo si Ma Cheng.
Siya ang taga-Shanghai, ang panganay na anak ng pamilya Ma. Kung gagawin mo ito, sa harap ng maraming tao, papatayin mo siya. Hindi ka palalampasin ng pamilya Ma. Kaya hayaan mo ang pamilya Ma. Halika dito, hanapin mo ako. Isa ang dumating, isa ang papatayin ko. Dalawa ang dumating, dalawa ang papatayin ko. Ikaw, maliit na kabayo. Umalis ka na. Yu Wei, pakiusap, kausapin mo ang kapatid mo. Kung nandito siya, patayin mo siya. Ang pamilya Ma, siguradong hindi siya palalampasin. Bukod pa rito, magkakaroon din tayo ng malaking problema. Tama si Lin. Kahit na gusto ko rin na mawala si Kuya, patayin si Sam Ma, ang turentadong ito, pero hindi dito. Kuya, alam kong hindi ka natatakot sa banta ng pamilya Ma, pero paano kung umalis ka na, at bumalik ang mga tao ng pamilya Ma, at manggulo kay Lin, HMPH. Sige, bibigyan kita ng ilang araw pa. Madam. Walang silbing tao, umalis ka, bago pa ako magbago ng isip, umalis ka na. Madam. Matigas ang ulo ng taong ito, hanggat may buhay, may pag-asa, hindi tayo mawawalan ng pagkakataon, at ang kanyang mga mata kanina, talagang may balak siyang pumatay. Tara na. Alis na. Buti na lang at walang malaking sakunang nangyari. Buti na lang at walang malaking sakunang nangyari. Kuya, salamat sa'yo. Tanga ka talaga. Ikaw ang kuya sa mundong ito. Paano ko naman? Hahayaan na apihin ka ng iba. Pero, kung yung dalawang mamamatay tao, talaga ay may kinalaman sa kanya, huwag mong sabihin na siya ay, mula sa pamilya man ng Shanghai, kahit na siya ay, tagapagmana ng mga kilalang pamilya sa Beijing, hindi ko siya palalampasin. Si Ate Lin ay napapaligiran ng mga kaaway. Kung makakapanatili si Kuya para protektahan siya, magiging maganda sana iyon. Nag-insayo sa bundok Kunlun. Laging mag-isa. Hindi naman kapos si Lin sa kahit anong aspeto. Basta magpursige lang ako. Siguradong mapagtatambal ko siya at si Kuya. Magiging magkasama sila. Pagdating ng panahon, si Kuya ay, manatili ka para protektahan si Lin. Makikita ko rin ang Kuya araw-araw. Kuya, kakagaling mo lang mula sa bundok Kunlun. May matutuluyan ka ba? Huwag mo nang alalahanin yan. Isa akong tagapagsanay. Kahit saan ako tumira, tirahan pa rin iyon. Saka, paano naman yan? Ikaw ang kuya ko. Pabayaan ba kitang matulog sa kalye? Hindi. Ang ibig kong sabihin, may pera ako. Kagabi, sa hotel ako natulog. At saka, residential suite pa. Kuya, bakit hindi ka lumipat, ha? Chu Yuwei. Ano bang sinasabi mo? Ngayon ay, tayong dalawa ang nakatira dito. Pinapapasok mo ang kuya mo. Hindi ba't magiging tatlo tayo, na magkasama? Ano naman kung magkasama tayo, Lin? Kung hindi dahil sa kuya ko, kanina, pinatay sila ng mga gwardya. At lumipat ang kuya ko, para mas maprotektahan tayo. Hindi mo naman pwedeng asahan, ang mga tao sa seguridad, na protektahan ka, di ba? Ito. Sige na, makinig ka sa akin. Kuya, wala bang problema sa iyo dyan? Nangako ako kay Matandang Jiao na poprotektahan si Fang Lin kung talagang lilipat at titira ng magkasama. Mas magiging madali nga. Makikinig ako sa'yo. Talagang si Lin. 2 beses na siyang sinagip ni Kuya, pero ganito pa rin ang trato niya kay Kuya. Kuya, iuuwi kita. Mukhang sa mga taon na wala ako. Maayos naman ang naging buhay ni Yuwei. Pwede mong gamitin ang kwarto sa unang palapag, ikalawang palapag, sa amin ni Yuwei. Bawal kang tumapak kahit isang hakbang, galit pa rin siya. Sa nangyari kagabi. Kung tutuusin, ako ang talagang dehado, okay. Huwag kang mag-alala, wala akong interesado sa kanya. Sino ang sinasabi mo? Kuya, Pin. Isa lang kayo. Tumahimik na lang. Naalala ko kuya, hindi naman siya ganito sa ibang tao. Bakit kapag kasama si Lin, parang laging naghahanda para mag-away? Ay, ako. Paano ko pa sila pagbabatihin? Kuya, aakyat na rin ako. Umakyat ka na.
Oo. Sige. Pwede namang tumira. Chu Yuwei. Sabi mo, ano ba talaga? Ano ang iniisip mo kapag nasa bahay tayo? Ang saya-saya natin, di ba? Ngayon, pinilit mo pang tawagin ang kuya mo. Manunood lang tayo ng TV sa baba. Kailangan pa nating magbalot ng husto. Hindi naman iba sa atin ang kuya ko. Paitingnan mo sa kanya kung ano ang nangyari. Chu Yuwei. Nagbibiro lang ako. Bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. Kahit na iniligtas niya ako ng 2 beses. Hindi nito mababago ang katotohanang isa siyang malaking manyak. At saka, pwede naman niyang gamitin ang parehong paraan para iligtas ako. Lin, nagpunta ka ba para magnakaw kagabi? Ikaw lang ang magnanakaw. Kagabi sa isip ko, laging lumilitaw ang gago na iyon. Sinira niya ang buong gabi ko. Hindi ako nakapagpahinga ng maayos. Hay, nasaan na yung manyak na iyon? Manyak. Oh, ang ibig mong sabihin ay ang kuya ko, di ba? Nasa bakuran siya nag-insayo ng suntok. Nag-insayo ng suntok. Habang nakasuot ng damit, mukhang payat siya. Hindi ko inaasahan na kapag walang damit, ang dami palang laman. Ano sa tingin mo? Maganda ang katawan ng kuya ko, di ba? Ayos lang. Ano nga ulit? Tinitingnan ko lang kung ano ang lagay ng panahon sa labas. Kung tingnan mo si Atelin, malamang may pag-asa. Sigurado ka ba? Siyempre. Ako. Si Fang Lin. Ang kagalang-galang na panganay na anak ng pamilya Fang. Ang babaeng presidente ng Yuhai Group. Anong klaseng lalaki ang hindi ko pa nakita, sa tingin mo? Magpapadala ako para sa ilang piraso ng laman. Hindi ko maialis ang tingin ko. Ang manyak na ito. Mag-ensayo ng santukan kung mag-ensayo. Bakit siya naghubad ng damit? Napahiya tuloy ako kay Yuwei. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Pupunta na ako ngayon. Yuwei. Ngayon. Hindi ako makakapunta sa opisina. May nangyari sa bahay. Kailangan kong pumunta sa ospital. Lin, hayaan mong ihatid ka ng kapatid ko. Huwag na. Huli na. Ako na lang ang pupunta. Ngayon. Kayo na lang ang pumunta sa kumpanya. Iniisip pa rin. Madalas magkita. Sa babaeng ito, huwag masyadong gawing magulo ang relasyon. Hindi ko inakala na hindi siya pansinin. Kuya, may gagawin ka ba mamaya? Wala. Bakit? Samahan mo ako sa ospital. Sige. May sakit. Ay, hindi ako. Si Lin. Kay tatanggap lang niya ng tawag. Bigla-bigla, sinabi niyang pupunta siya sa ospital. Ngayon sa labas, nakadisplay na ang bagong produkto natin. Nag-aalala ako para sa kanya. Huwag sanang magkaroon ng problema. Sige, walang problema. Salamat, kuya.
Nagbigay ang pamilya ang huling ultimatum sa atin. Sinabi nila na kung hindi mo tutuperan ang kasal, tinanggal nila ang apelyido natin sa talaan. Ang lolo mo, sa galit, inatake sa puso. Ngayon, nasa ospital siya, sinasagip. Anong sinabi mo? Pupunta ako agad dyan, lolo. Huwag na huwag kang magkakasakit. Bilisan mo. Tatay, nanay. Ano ang kalagayan ni lolo? Lin. Noong una, ako at ang nanay mo, ay plano sanang itago ito sa'yo. Tay, huwag muna nating pag-usapan ito. Lolo, ano na bang lagay niya? Nasa coma pa rin siya. Sabi ng doktor, ang tsansa na may salba ay wala pang 30%. Lin. Huwag ka masyadong mag-alala. Ang lolo mo ay may gabay ng langit. Tiyak na magiging maayos siya. Kuya, hindi sinasagot ni Lin ang tawag ko. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Sumama ka sa akin. Tay. Nay. Kayo. Hindi nyo ba itatanong ang tungkol sa amin ni Matcheng? Lin. Ang bagay na ito. Patawarin mo ako, anak. Pero dati, sinabi ko sa'yo, hanggat ayaw mong magpakasal, kahit si Matcheng. Talagang aalisin kami sa talaan ng pamilya Fang. Hindi rin namin hahayaan kang magpakasal sa kanya. Ang iyong lolo ay matanda na. Hindi niya kakayanin ang ganitong gulat. Kaya naman. Doktor, kamusta na ang lolo ko? Pasensya na, ginawa na namin ang lahat. Bakit kayo nandito? Papasukin niyo ako para makita. Papasukin niyo ako para makita. Sige. Pasyente, ngayon ay nasa huling hininga na. Iminumungkahi ko na pumasok muna ang mga kamag-anak. Chu Tian. Yu Wei. Siya ay Tiyo, Tiya. Siya ang aking kuya. Laging may sakit. Na umabot sa ganitong edad ay isa ng himala. Napakahusay ni Chu Tian. Baka sakali, marunong din siya ng medisina. Chu Tian. May paraan ka ba para pagalingin ang lolo ko? Basta magawa mo. Napagalingin ang lolo ko. Mula ngayon, hindi na kita tatawaging manyak. May problema ka ba? Ganyan ba ang pakikipag-usap kapag may kailangan ka? Ano bang gusto mong sabihin ko? Hindi ba tinatawag mo akong malabag? Kung malabag nga ako. Sa ganitong emergency. Siyempre maglalabas ako ng mga labis na kahilingan. O sige. Basta pagalingin mo ang lolo ko. Kahit ano, papayag ako. Sige na, tumayo ka lang. Dito nang maayos, panoorin mo. Ang sakit ng lolo mo, kahit na medyo mahirap, pero basta ako ang gagawa. Kahit si kamatayan pa ang dumating, kailangan niya akong igalang. Mamaya, magkakaroon ng sandaling pagkagising ang pasyente. Samantalahin niyo ang oras na ito. Makipag-usap ka sa pasyente, ngayon na. Anong ginagawa mo? Kalokohan. Itigil mo yan agad. Miss Fang, anong ibig mong sabihin? Lolo mo yan. Naniniwala ako kay Chu Tian. Ikaw. Lin. Siya. Tito. Sa daan papunta rito, naitanong ko na sa kuya ko. Sabi niya may kumpiyansa siya. Iligtas si Lolo Fang. Maniwala na kayo sa kanya. Sa ganitong oras. Wala na tayong magagawa kundi subukan. Doktor. Zhang, hayaan mo siyang gamutin. Ikaw. Sige. Kayo ang nagsabi niyan. Kung may mangyari sa pasyente, hindi ako mananagot. Nagawa na.
Tatay. Ayos ka na. Ay naku. Talagang napakabuti nito. Chu Tian. Salamat sa iyo. Walang anuman. Huwag mong kalimutan. Ang ipinangako mo sa akin. Ako. Ako. Sige, lumabas na kayong lahat. Lin. Bumalik ka muna. Lolo. Lin. Yung batang lalaki kanina. Sino siya? Ay nako, Lolo. Huwag kang manghula. Kapatid siya ni Yue. Ano sa tingin mo tungkol sa kanya? Mabuti naman siya. Nako, Lolo. Sinabi ko na huwag kang manghula. Si Lolo ang nagpalaki sa'yo. Sino ang gusto mo? Sino ang kinaiinisan mo? Alam agad ni Lolo. Maganda ang batang ito. Dapat mong pahalagahan. Lolo, magpahinga ka muna. Tawagin mo sina Mama at Papa. Ano ang sinabi ni Lolo sa'yo? Walang sinabi. Sabi ni Lolo, papasukin kayo. Ano? Salamat sa'yo ngayon. Huwag kang mag-alala, ang ipinangako ko sa'yo. Tutuperin ko, nagbibiro lang ako sa iyo. Ano ang sinabi mo? Hindi ko ba sinabi sa iyo na ako ay walang interes dyan? Chu Tian. Ay nako, talagang si kuya. Plano ko pa nga na ipagkasundo sila. Pero, sa tingin ko sa sitwasyon ngayon, kung hindi sila magiging magkaaway, ayos na. Ay nako, Lin, kilalang kilala ko ang kapatid ko. Sigurado akong may gusto siya sa'yo. Paano mo nasabi? Simula pagkabata ko, hindi ko pa nakita ang kuya ko na bukod sa atin, ay pangatlong babae na binibiro niya. Totoo. Kalokohan. Ang kuya ko ay talagang matigas ang ulo. Mula pagkabata, alam lang niya ay mag-aral. Wala man lang babae sa paligid niya. Sino ang niloloko mo? Ay nako, Lin. Tayo ang pinakamatalik na magkaibigan. Paano kita lolokohin? Akala ko itong taong ito ay sobrang manhid. Yun pala, isa rin siyang plastic. Kuya, mauna na kami ni Lin. Ang security department ay nasa unang palapag. Dumiretso ka na lang doon. Si Lin ay nakipag-usap na kay Captain Zhang. Nagpaalam na siya. Sige, tara na. Hindi ko akalain, ako, na isang pinakamalakas sa bundok Kunlun, ay magiging isang security guard ng kumpanya. Hay nako, mas mabuti pang tingnan ang dati kong ginawa kay Fang Lin at Yue. Yung mga tao, baka muli, hindi mapigilan. Kung hindi, talagang gawin akong gwardya, baka magkasakit ako. Sa 10. Gusto mo ba? Huwag. Hindi ko kaya ito. Si Ken ang bahala. Oo. Pasabugin mo siya. Hindi mo pwedeng pasabugin ang barahang ito. Hindi ka marunong maglaro. Hindi pa lumalabas ang dalawang hari nyo. Mga kapatid, itigil nyo muna ang ginagawa nyo. May trabaho tayo. Ano? Nakita ko si Kapitan Zhang. Noong tinitingnan niya ang kuya mo, iba ang tingin niya. Ilalagay natin siya sa Departamento ng Seguridad. Magkakaproblema kaya? Ang kakayahan ng kuya ko, hindi mo ba nakita? Anong problema ang pwede niyang harapin? Ang ibig kong sabihin. Sina Kapitan Zhang, baka may mangyari. Anong nangyari? May problema ba? Ikaw, Chu. Huwag mong isipin na dahil maganda ang relasyon ng kapatid mo kay Boss Fang. Kailangan namin alagaan ka. Kailangan naming makipag-usap sa iyo tungkol dito. Pag-usapan natin ang Yunghai Group, mga patakaran ng Security Department. Kapatid, hindi na ito gag-ana noong huli. Pinatumba niya kaming 7 o 8 sa pagsasanay. Ngayon, kami ay 20 higit pa.
Kaya mo ba kaming harapin? Baka natatakot ka na mabagot ako. Baka natatakot ka na mabagot ako, ha? Security Department ng Yunhai Group. Anong mga patakaran? Patakaran. Yunhai Group. Patakaran ng Security Department. Ito ay kung sino ang may malaking kamao. Siya ang masusunod. Kapitan. Hepe Zhang. Bata, ang lakas ng loob mo, na manakit sa security team, ibigay kita ng malakas na sampal. Ang galing mo sa laban, hindi ako naniniwala na kaya mong labanan ang 10,000 boltahe ng stun baton. Paano nangyari iyon? 100,000 boltahe. Parang minamaliit mo naman ako. Noong nasa Kunlun Mountains ako, nasa loob ako ng kidlat na lawa. Oo, walang problema. Bakit nasira? Ay, sila Kapitan Zhang, sobra naman sila. Ganyan ba naman, yung bagong gwardiya, kapatid siya ni Miss Chu. Sila Zhang Heng, sanay na silang maghari-harian sa seguridad, buong Yuhai Group, takot lang sila kay Boss Fang. Paano naman, magbibigay galang sa iba, Tara na, Tara na. Ngayon, tahimik na sila, di ba? Ngayon, tahimik na sila, di ba? Tahimik na, tahimik na. Kuya Chu, anong klase ng martial arts ang tinuturo mo? Isang bagsak lang, napahiga mo ako, Kuya Chu. Huwag kang magalit, huwag mong pansinin ang mga pagkakamali namin. Huwag kang magalit sa amin, mga baguhan lang kami, karaniwang kaalaman. Kapitan Zhang, sa susunod na magpunta ka, kailangan mong maging magalang at may respeto dahil kinakatawan mo ang Yunhai Group. Kung sa susunod ay mahuli kita, kapag ganyan ka pa, siguradong papaluin kita. Huwag kang mag-alala, Kuya Chu, ngayon ay naitandaan ko na, parang wala lang yan sa inyo, pakawalan mo na kami. Hindi ako makakatagal sa labas. Darating din ang araw na babalik ako sa bundok Kunlun. Mas mabuti pa, samantalahin natin ang oras na ito, para sanayin sina Zhang Heng at ang kanyang grupo, kahit na hindi natin sila mapalaban ng 100. Tiyak na walang problema. Sa ganitong paraan, maaari akong umalis ng walang alalahanin. Kayo, talagang alam ko na ang mali ko. Kuya Chu, itong beses na ito, tatandaan ko na, Kuya Chu, simula ngayon. Susunod ako kay Kuya Chu, bilang leader, kung saan mo ako papuntahin. Hindi ako pupunta sa hilaga, pinapahuli mo ako ng aso, hindi ko hahabulin ang manok. Sigurado ka ba? Sigurado, Kuya Chu, sigurado ba kayo? Sigurado, sigurado. Nasira ang press conference dati, ang pamilya Ma at ilang ibang kumpanya ay naglabas na naman ng ilang balita tungkol sa Yunhai Group. Ngayon, maraming kumpanya ang tumanggi na makipagtulungan sa amin. Ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan nating magmadali na magdaos ng press conference at ilunsad ang Baochon Pills. Kung hindi, ang Yunhai Group ay baka hindi na magtagal. Mr. Fang, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Ginoong Fang. Bumaba po kayo at tingnan nyo mismo. Ang galing talaga ng kuya ko. Kuya ko. Ang galing talaga. Bilis, bilis. Kakailang minuto pa lang, pagod ka na agad. Paano ka magiging gwardya niyan? Paano mo poprotektahan ng iba?
Bilisan mo, bilisan mo. Kuya Chu. Itong gwardya. Ayoko na. Hindi, paano ang ibang kumpanya? Wala akong pakialam, pero dito sa atin, sa Yunhai Group bilang gwardya, kailangan mong lumaban ng 10. Kuya Chu. 4,000 lang ang sahod ko sa isang buwan, ibinubuhos ko na ang lahat. Hoy, kanina sa baba ng building, security department, buong tapang mong sinabi sa akin, na susundin mo lahat ng sasabihin ko. Kuya Chu. May fatty liver ako. Hindi ko na talaga kayang tumalon. Fatty liver. May fatty liver ka, napagaling na kita. Tumalon ka at maramdaman mo. Ang fatty liver ko, talagang gumaling na. Chua, ang galing mo talaga. Grabe, hindi lang magaling si Kuya Chu, marunong din siyang maggamot. Siguraduhin. Kuya Chu, kaya mo bang gamutin ang almoranas? Mag-training kayo ng maayos. Basta kayo, mag-ensayo kayo ng mabuti. Anumang sakit ninyo, aayusin ko lahat yan. Pero sasabihin ko na ngayon, kung kayo, mandaraya o tamad, huwag niyo akong sisihin. Kung magiging masungit ako, huwag kang mag-alala. Kuya Chu, mga kapatid, magdagdag ng lakas. Talon, bilisan, bilis-bilis-bilis. Anong ginagawa mo? Iniisip ko lang. Kung sa loob ng ilang araw, uuwi na ako, wala nang magpoprotekta sa inyo. Kaya naisip ko, na ang mga security ng Yunhai Group ay dapat sanayin. Tingnan mo sila. Isa-isa, puro beer belly, o kaya'y flabby arms. Ang hina-hina naman. Paano magiging gwardya? Paano kayo poprotektahan? Hindi aabot sa bantay sa baba ng building. Ito. Hindi ba't parang nagmamadali lang ito? At saka, pagsasanay na ganito. Paano naman, magagawa sa isang iglap? Hindi mo ba alam ang kakayahan ko? Ako. Lin. Walang mali sa sinabi ng kuya ko. Ang mga tao ni Kapitan Zhang, kalbo ang kalbo, may beer belly ang may beer belly. Tingnan mo ang pinto, okay pa. Kung talagang may problema, pabayaan mo silang pumasok. Hindi talaga maaasahan. Kung kuya ko, kaya niyang sanayin sila. Para sa Yunhai Group, ito ay isang magandang bagay. At saka, hindi ba't walang ginagawa si kuya? Bigyan na lang natin siya ng trabaho. Sige na nga. Kuya, magpraktika muna. Mauna na kami ni Lin. Sige. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Baka hindi magawa ng iba, pero ako, kayang-kaya ko. Bilisan mo, kumusta? Tama. Ay, mukhang maayos. Tara. Kailangan pa nating bumalik at gumawa ng ilang gamot hanggat sila ay nagsasanay ayon sa aking paraan. Pinakamatagal 1 linggo. Pinapangako ko sila. Magiging bago. Hey, pinapahanap ko sa'yo ang background ng cute na iyon. Kumusta na ang paghahanap, Mr. Ma? Matagal na namin itong hinahanap, ilang araw na. Pero yung cute na yon, parang lumabas lang. Sa pagitan ng mga bato, wala kaming kahit anong impormasyon tungkol sa kanya. Ang alam lang namin, siya at si Chu Yuwei ay magkapatid. Ang iba ay hindi ko alam. Sa tingin ko ikaw ang cute. Ganito kaliit na bagay, hindi mo magawa ang taong iyon. Ang galing niya. Paano posible? Walang kahit anong balita. Ngayon siya, araw-araw kasama si Fang Lin, wala akong pagkakataon. Kasama pa si Fang Gobing, yung matandang iyon. Napagaling din niya. Ngayon, ang buong pamilya Fang ay puno ng galit. Iniisip kung paano tayo labanan. Kahit hindi naman tayo masyadong masasaktan, pero yung pakiramdam na parang kinagat ng langgam, iintindihan mo ba? Mr. Ma, magpakalma ka rin. Kahit na hindi natin nalaman ang background ng cute na iyon, pero sa loob ng 1 linggo, hindi naman tayo walang napala. Minsan. Tingnan mo. Ito ang 5 bituin na mandirigmang si Da Vinci. Napakahusay ng kanyang kakayahan. Pinapanta ko na ang tao para makipag-ugnayan sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hayaan mo siya, nalutasin si Chu Tian. Ang cute na iyon.
Basta't si Chu Tian ay isang tatlo, pati na rin si Fang Lin, pati na rin ang pamilya Fang. Kasama ang Yunhai Group, ang bagong inobasyon na Bao Chunwan. Hindi ba lahat ng iyon ay kay Ma Xiao? Nasa bulsa mo na. Nasaan siya ngayon? Nasa loob na ng bansa, pwede kanyang kontaken anumang oras. Sige. Sabihin mo sa kanya, na pumunta na siya dito ngayon. Pupunta tayo ngayon, kay Yunhai Group. Tama. Yung mga nakontak, na mga kumpanya, pwede na rin magsimula ng aksyon. Naiintindihan. Chu Tian. Ikaw na cute. Maghintay ka sa akin. Sinabi ko na. Hindi kita palalampasin. Isang linggo na. Kamusta ang pakiramdam ng lahat, kuya? Ang galing mo talaga. Yung likido mo, ininom ko ng isang linggo, kasama pa ang araw-araw na pagsasanay. Ngayon pakiramdam ko, sa katawan ko, puno ng walang hanggang lakas. At gabi-gabi, napapaligaya ko ang asawa ko. Sino ang nagsabi sa'yo na sabihin yan? Nasaan ang iba, Kuya Chu? Masasabi ko ngayon. Kahit sino, kahit ordinaryo, hindi man 10, kaya ko ang 5, 6, 7, 8. Matagal na akong naninirahan sa Shanghai City. Isang linggo na ang nakalipas. Ang mga tao sa kastilyo, hindi pa sila kumikilos. Pinangako ko kay Matandang Zhao, natupad ko na rin. Baka. Hindi na magtatagal, kailangan ko nang bumalik sa ilang araw. Maaaring, aalis na ako dito, bago ako umalis. Ihahanda ko para sa inyo, ang pang-isang buwang supply, pagkatapos nyong maubos ang likido, kahit sino sa inyo. Ikaw lang, Kapitan Zhang, kaya mong labanan ang 10, Kuya Chu, ngayon ba? Naging panukat na ako. Kuya Chu, may problema, ay nako, anong nangyari? Nakagat ng aso, bakit? Nandito pa si Kuya Chu, bakit ka nagmamadali? Ano ba yan? Hindi si Kuya Chu, si Ma Cheng, yung gago, may kasama siyang dayuhan, sa tingin ko. Mukhang naghahanap ng gulo, itong tao na ito, talagang hindi natututo. Tamang-tama. Sakto. Subukan natin ang resulta ng inyong pagsasanay. Sige, kuya, mamaya, isa-isa kayo. Huwag kayong mag-unahan. Hayaan niyo akong mauna. Gusto kong ipakita sa inyo, ang salitang kapitan ay hindi basta-basta lang. Boss Fang, hindi maganda ang balita. Si Ma Cheng ay may dalang mga tao. Mukhang galit sila. Baka magka-problema tayo. Walang problema. Alam ko na, Boss Fang. Hindi mo yata narinig ang sinabi ko. Sabi ko, Mr. Fang, dumating si Ma Cheng ng mag-group, marami siyang kasama. Baka, sabi ko, alam ko na, walang problema, lumabas ka na muna, si Captain Chu na ang bahala. Bilis, Chu Tian. Talaga namang nagkataon, nagkita na naman tayo, may problema ka ba sa utak? Pumunta ka pa talaga sa Yunhai Group, anong nagkataon ang sinasabi mo? Kuya, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Kuya, wala siyang kwenta. Isa siyang, walang silbing tao. Ako na ang bahala sa kanya. Mag-ingat ka, ha, kuya. Hindi mo siya kaya. Itong mga batang karami, hindi ko ba sila kayang talunin? Apelyido Ma, hindi ka ba mayaman lang? Akala mo, takot sa'yo lahat ng tao sa Yunhai Group. Nakita mo ba, maganda ang panahon ngayon. Masaya ako. Kinakatawan ko si Kuya Chu at si Boss Fang. Para bigyan ka ng leksyon. Ang cute na yun. Talagang may ibubuga siya. Si Zhang Heng dati, isa lang naman siyang, payat na matabang tao. Hindi ko inasahan, isang linggo pa lang. Nasanay na siya, ang tapang na niya. Vin. Si. Ano bang Vinci mo? Walang sino man ang pwede. Salamat sa iyong pagsisikap. Ay naku. Ano? Talagang hindi ko siya kaya. Kuya Chu, ako na. Tama na, hindi niyo siya kaya. Ako na. Yunhai, hindi ko inasahan. Sa tabi ni Ma Cheng. May ganitong mahusay na tao. Hindi ko ba nasabi sa'yo dati, huwag mong galawin si Fang Linen, at ang kapatid ko.
Talagang hindi ka natututo sa mga pagkakamali mo. Chu Tian, ang cute mo talaga. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa akin. Ngayon ang huling araw mo. Da Vinci, tapusin mo siya. Dragon, halika na. Ano ang gusto mong gawin? Hindi ba tinuruan ka ng tatay mo na kapag nasa teritoryo ng iba, dapat magpakumbaba ka? Hanapin si Tres. Hindi ba sinabi mo na si Da Vinci ay isang limang bituin na mandirigma na hindi natatalo? Dali lang ba patayin si Chu Tian? Ma Xiao. Siguro siya ay nagpakampante. Da Vinci. Ipakita mo ang iyong kakayahan. Patayin mo ang cute na iyon. Matandang dragon. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. Aalis ako. Pwede pang masira ang armor. Paano ito lalabanan? Mababa. Aalis ako. Ang taong ito ay... Anong klaseng halimaw ito? Pakiramdam ko yung suntok niya. Kayang patumbahin ang 3 baka, isang rhino. Tumahimik ka. Mga taga-Dragon Country. Natakot ka na ba? Kuya Chu. Mag-ingat ka. Masaw, nakita mo ba, si Chu Tian na cute, hindi man lang nakaiwas. Noong una si Da Vinci, sinubukan na ito. Isang suntok ay may lakas na ilang tonelada. Sabi niya isang tao, ay parang isang armored na sasakyan. Pinukpok niya ng todo. Chu Tian, pinabayaan kitang magmalaki. Ngayon, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Ito. Paano ito posible? Ikaw ba ay tao o multo? 5 bituin na mandirigma. Parang maraming taon na ang nakalipas. May dumating na isang sa bundok Kunlun. Anong 9 na bituin na mandirigma? Pagkatapos ay binugbog siya ni Matandang Jiao. Naging maayos siya. Ginawa niya para sa amin. Isang buwang kalinisan. Kaya pinalaya siya ni Matandang Jiao. Hindi ako naniniwala. Ikaw, taga Dragon Country. Ang galing mo naman. Ang galing talaga ni Kuya Chu. Nalo niya yung malaking baka. Parang laro lang sa kanya, hindi ba? Isa ba siyang halimaw? Tama na ang laban mo. Ako naman ang gagalaw. Tatlo na. 3 beses na. Sige, sige. Ay. Ngayon, ikaw naman ang nasa turno. Chu Tian. Tayo ba ay, may hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaintindihan. Hindi mo ako pwedeng patayin. Binigyan kita ng pagkakataon dati, di ba? Ako. Ma Xiao Chuan. Ate, kuya, may problema. Nagkaaberya ang Yanghai Group. Bilisan mo, bilisan mo. Hayaan na lang kita, mabuhay ng mas matagal. Kapag nalaman ko, ikaw ang kumuha ng mamamatay tao noon, kahit magtago ka sa dulo ng mundo. Hindi kita patatawarin. Bilisan mo. Bakit ganito? Bakit ganito? Anong nangyari? Kuya, yung mga kumpanyang nakikipag-partner sa Yunhai Group. Lahat sila nag-pull out, may problema sa cash flow ng Yunhai Group. Baka mabangkarote ay isang usapin na lang ng oras. Ang halaga ng Yunhai Group ay nasa ilang bilyon na at ang mga kumpanyang nakikipagtulungan, karamihan, ay mga matagal ng kliyente ng Yunhai Group. Bakit bigla na lang nag-withdraw ng pondo? Hindi ba? Hindi mo ako pwedeng patayin, mukhang. Hindi ko dapat. Pinalaya ang taong iyon kanina. Wala bang solusyon? Sa ngayon, maliban na lang kung ilalabas natin ang Baucan Pills para makita ng mga dating kasosyo at mga bagong kasosyo.
ang potensyal ng Yuhai Group. Kung hindi, edi ilabas mo na. Di ba may solusyon ka na, kuya? Hindi naman ganun kadali yan. Kuya, hindi naman ganun kadali. Dati, kahit na nakagawa na tayo ng Baucan Pills, ngunit ang mass production ay medyo mahirap pa rin. Ang Baucan Pills ng Yuhai Group. Parang katulad ng dati kong nakita kay Joyazi, na isang gamot na may parehong epekto. Medyo magkapareho. Tulad ng sinabi ni Yue, ang kalagayan natin ngayon ay nasa pinakakakoko na yugto. Kahit na ang Baucan 1 ay nagawa na. Pero sa maikling panahon, hindi pa ito magagawang mass production dahil ang mga materyales para sa paggawa ng Baucan Pill ay napakahirap hanapin at sobrang mahal. Nagdaos kami ng press conference dati para lamang sa paunang pagpapakilala. Kaya kung gawing mass production ang Baucan Pill. At baka nga magtagumpay pa, makakahanap pa ako ng mas mura na alternatibong gamot. Chutian. Inaamin ko na magaling ka talaga at marunong ka pang maggamot. Pero ang pag-alam sa medisina at paggawa ng gamot ay magkaibang bagay. Oo nga kuya, hindi namin naisip na magkaroon ng alternatibo. Pero kapag nagkaroon ng alternatibo, mawawala ang orihinal na bisa ng Baucan Pills. Hindi rin namin kayang isugal ito. Paano kung ang mga bumibili ng Baucan Pills ay magkaroon ng problema sa pagkain nito? Anong gagawin? Sige. Hindi na ako magpapanggap, aaminin ko na. Sa totoo lang, isa akong alchemist. Anong sinabi mo? Modernong alchemy. Mas madali ito kaysa noong sinaunang panahon, mas madali na ngayon, init ng apoy. Oras, ang mga ito ay mas madaling kontrolin. Tapos na. Ito. Ayos na ito. Ang elixir na ito ay isa sa mga pinakamababang kalidad. Kung ito man lang, hindi ko magawa ng maayos. Anong klaseng alchemista ako? Dalhin mo ito at ipasuri ang bisa at mga sangkap. Sige. Kuya. Kung ito ang epekto ng rejuvenating pill, talagang katulad ng Baucan Pill, talagang malaking tulong ka sa amin. Sa wakas, dati, gumagawa kami ng Baucan Pills. Isang piraso ay nagkakahalaga ng libo-libo. At ikaw, isang pugon ng 10 piraso. Ang gastos ay ilang daang piso lang. Ano sa tingin mo, Mr. Fang? Mr. Chu, ang ginawa kong pampabata na gamot, mas epektibo kaysa sa ating pampasigla na Pyldores. Napakaganda. Ay, kapatid ko. Pasensya na. Sobrang nasabik ako kanina. Hindi ko napansin. Walang problema. May pag-asa. Kuya, Lin. Bumangon muli ang Yanghai Group. Dapat ba tayong magdiwang ng kaunti? Paano mo gustong magdiwang? Sabi mong magdiwang. Ito na ba yun? Oo. Oo nga. Kuya, alam ko na kayong mga nag-insayo. Kahit libo-libong baso, di nalalasing. Pero ngayon, bawal gumamit ng espesyal na paraan para mawala ang alkohol. Lin, ikaw rin. Hindi ka madalas uminom. Pero ngayon, kahit kaunti ay kailangan mong uminom. Naiintindihan. Kapag nalasing ko na sina Kuya at Lin, pag uwi sa bahay, ikukulong ko sila sa iisang kwarto. Hindi ba't magiging madali na lang ito? Cheers! Mr. Fang. Nagkita pa tayo dito. Ang galing naman. Ang galing naman, Yang. Fang. Narinig ko. Ang Yuhai Group malapit ng mabangkarote. Ikaw pa rin ba ay may oras para kumain at uminom dito? Anong ginagawa ko? Parang wala kang anumang relasyon kay Yang. Fang. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Sino ang nakakaalam? Baka sa hinaharap magkaroon tayo ng kooperasyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ginoong Fang. Basta samahan mo akong uminom ng ilang baso pa. Sumama ka sa akin mamayang gabi. Pag-iisipan ko, ang pakikipag-partner sa inyong Yuhai Group, ano sa tingin mo? Umalis ka. Ginoong Fang. Malapit ng mabangkarote ang kumpanya.
Ang yabang mo pa rin ba? Walang galang. Ikaw na cute. Ang lakas ng loob mong apihin si Boss Yang. Mag-sorry ka agad kay Boss Yang. Ikaw na cute. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Mukhang naghahanap ka ng gulo. Gusto mo bang makipag-away? Ano ba ang plano mo? Sige, subukan mo akong labanan. Kayong dalawa, sabay kayo. Sige, laban. Chu Tian. Dalawang cute na bata. Pinapakain ko kayo ng libre. Pang Lin. Ikaw na cute na bata, at ikaw na kabit. Kayong dalawa. Darating ang araw na gagantihan ko kayo. Hintayin niyo ako. Sabi mo, maglakad ka ng maayos. Tapos na, di ba? Kailangan mo pang magsalita ng masakit. Alis. Umupo, umupo. Ngayon, tayo ba ay mag-i-inuman na ba? O sabihin na lang, syempre, simulan na ang inuman. Huwag hayaang ang mga hindi mahalaga ay makasira ng mood. Isipin mo na lang na libre kang nakapanood ng isang palabas. Terra. Sino yan? Kaya ko pang uminom. Dahan-dahan lang. Kaya ko rin. Hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko ngayon. Makikipag-inuman ako sa inyo. Kahit hindi ko gamitin ang kapangyarihan ko. Kaya kung hindi malasing kahit marami akong inumin. Kuya, HMM, hindi ka rin pwede. Wala kang kwenta sa pagsasalita. Ito ba ang sinasabi niyong marunong uminom? Mas magaling pa ako. Mahinang babae. Cheers. Tuloy ang inom. Buong. Talaga ako. Umalis. Lin. Huwag mo akong hawakan. Dalhin mo ang kapatid ko para magpahinga. Ayos lang, hindi ito. Ay wala, puntahan mo ang kapatid ko. Ay nako, huwag kang gumalaw. Hatid kita sa kwarto para magpahinga. Saan tayo iinom? Sige. Tagumpay. Ang taong ito, bakit ang bigat nito? Pang Lin. Siguradong lasing ka na. Ah, Chu Tian. Aalis na ako. Magpahinga ka. Yu Wei. Ikaw ba ang nag-lock ng pinto? Bilisan mo at buksan mo ang pinto. Yu Wei. Buksan mo na ang pinto. Pang Lin, akala mo ba tanga ako? Hindi ako naniniwala. Pareho kayong lasing. At may gusto kayo sa isa't isa. Magdamag na nakakulong magkasama. Walang mangyayari. Siguradong sinadya ito ni Chu Yuwei. Sa panahong ito, hindi siya tumigil sa paglapit sa amin ni Chu Tian. Pero, si Chu Tian ay parang kahoy na ulo. Araw-araw, inis lang ang dala niya sa akin. Galit ka pa rin sa akin. Hindi naman pwedeng ako na babae. Ang magpakita ng interes, di ba? Chu Yuwei. Nilock na ang pinto. Mukhang. Pansamantala na lang.
Ako sa kwarto ni Chu Tian. Magdamag na akong nakatira dito. Ang lalaking ito ay natutulog ng mahimbing. Dapat, hindi niya ako gagawan ng masama. Ganito. Dapat pwede na ito. Chu Tian. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin gising ang dalawang ito. Siguradong nagtagumpay sila kagabi. Ang galing. Sa ganitong paraan, kailangan protektahan ni Kuya si Lin. Pagdating ng oras, araw-araw ko nang makikita si Kuya. Bakit ka nandito sa kwarto ko? Bakit ako nandito sa kwarto mo? Hindi mo ba dapat tanungin, ang mabait mong kapatid? Sige, Yue ah. Kagabi. May ginawa ka ba sa akin? Ikaw, Chu Tian. Anong ginagawa mo? Ikaw. Dati ako, nilagyan ako ng gamot, naging aktibo. Ngayon ikaw ang uminom ng sobra, naging aktibo. Tayo. Tabla na tayo. Mas masahol pa sa hayop. Hindi mo ba gagamitin ang pagkakataong ito? Para may gawin sa akin. Ang iba dyan. Pagkatapos uminom, tulog na parang baboy. Kahit gusto ko mang may gawin. Wala na tayong magagawa. Ay. Sige na. Sabi ng research team, pwede na raw ay perdos ang rejuvenating pill. Kailangan ko nang mag-organize ng press conference. Gusto ko talagang makita. Kapag inilabas na ang rejuvenating pill, noong nakikipag-ugnayan sa pamilya na tumigil sa pakikipagtulungan sa aming Yuhai group, ang mga taong iyon. Sa oras na iyon, ano kaya ang magiging reaksyon nila? Ang batang ito. Talagang mapagtanim ng galit. Masyaw. Lahat ay ayon sa plano. Yunhai Group. Halos wala nang natitira. Narinig ko. Si Fang Lin ay muling nag-e-eksperimento sa kanyang Baokan pill, Mr. Ma, ang formula ng Baokan pill, kahit hindi natin lubos na nakuha ang ilang uri ng mga gamot, ay namonopolyo na natin ng maaga. Ang Yunghai Group ay hindi mahihirapan gumawa ng Baochun pills, pero kung gusto ng marami ang produksyon ng Baochun pills, ay parang napakahirap. Sige. Ang cute na yun. Talagang magaling siya. Pero sa negosyo, hindi lang galing ang kailangan para makapasok sa larangan na ito. Yunhai Group. Ito ang pinaghirapan ni Fang Lin. Hindi ako naniniwala sa Yunhai Group. Sa oras ng krisis, si Fang Lin pa rin ang magmamalinis. Tatay, dumating ka na. Umupo. Tay, bakit mo ako sinaktan?
Tay, bakit mo ako sinaktan? Paano ka nagkaroon ng ganitong klaseng tanga? Hindi mo ba sinabi ang tungkol sa pamilya Fang at sa Yunhai Group? Ipapaubaya ko ba sa iyo? Oo nga. Pero ngayon, kahit na ang Yunhai Group o ang pamilya Fang ay nasa ilalim ng ating kontrol. Kahit na ang pamilya Fang ay patuloy na lumalaban, pero makukuha rin natin sila sa tamang panahon. Kailangan mo ba talagang saktan ako dahil sa maliit na bagay na ito? Nasa kontrol ko ang lahat. Mas mabuti pang buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng mabuti. Ito ba ang sinasabi mo? Nasa kontrol ang lahat. Ito. Imposible. Ang Baochun Pil ay mula sa Yuhai Group, bunga ng kanilang maraming taon ng pagsisikap para pigilan sila. Para hindi nila ito magawang ay perdos ng maramihan. Ang Baochun Pil, nagpapadala pa ako ng tao para mag-imbak, monopolyo, sa mga pangunahing materyales nila. Paano nila magagawa ang bagong produkto sa ganitong kaiksing panahon? Anong sinabi mo? Gaano karami ang naimbak? Hindi aabot ng 1 bilyon. Eksaktong magkano? Mahigit 9 na bilyon. Tanga. Ikaw ay talagang isang tanga. O si Mahang Tao, paano ako nagkaroon ng anak na tulad mong tanga? Grupo ng Yunhai, nakagawa na ng bagong produkto. At kasalukuyang nasa mass production, pero gumastos ka ng 9 na bilyon. Para mag-ipon ng tambak na basura. Hindi mo naman ako masisisi rito, Itay. Yung babaeng iyon ang nanloko sa akin. Huwag nang magsalita pa. Ang press conference ng Yuhai Group, hindi maaaring maganap. Kapag naganap ito, ang unang mapapahamak ay tayo, ang pamilya Ma. Ang ibig niyong sabihin. Sa huli, ang bagay na ito. Hindi mo kasi naayos ng maayos noon. Ngayon, ikaw mismo ang kailangang magresolba. Pero, may mga eksperto si Fang Lin sa tabi niya. Noon nasa ibang bansa ako, naghanap ako ng isang 5-star na mandirigma, hindi ko siya kayang talunin. Ang bagay na ito, narinig ko na ito. Pero sa huli, mahirap talunin ng marami. Mag-isip tayo ng paraan, para ilayo ang cute na ito, ayos na. Basta kontrolin mo, si Fang Lin at ang kapatid niya, hindi ba't kailangan niyang makinig sa'yo? Oo nga. Ikaw lang talaga. Ay nako, bakit hindi ko naisip yan? May ganito pa palang eksena. Ang press conference ng Yunhai Group, malapit ng simulan. Ngayon, mas mataas ang profile, kaysa dati. Kahit sa event, maraming darating, na mga matataas na opisyal. Sa oras na iyon, kailangan mong ilabas sila, sa labas ng venue, na ayos na, yung mga bodyguard ng pamilya Ma. Ay nako, pwede mong utusan. Sige, Itay. Huwag kang mag-alala, ngayong pagkakataon, hinding-hindi kita bibiguin. Hello. Fang Lin. Ipinasa ko na kay Xiao Chen para asikasuhin. Pagkaalis ni Fang Lin sa Yuhai Group, magsimula ka agad ng aksyon. Kunin ang Yuhai Group. Gawin, walang laman, alam na. Fang Tian. Kayo, pamilya Fang, dahil lahat kayo ay hindi tapat. Huwag niyo akong sisihin kung kukunin ko ang prutas. Sa press conference, kumusta ang mga paghahanda? Ginoong Fang, para sa press conference, nakaayos na ang lahat. Ang sukat ngayon, mas malaki kaysa sa dati. At dahil ang Zuyandan, ay hindi pa nailalabas. Pero sa merkado, ay nagdulot na ng malaking kaguluhan. Ang mga kaugnay na liderato ng Shanghai City, ay pupunta rin sa lugar ng press conference. Kung totoo man ito. Noong nakaraang press conference, ang mga taong nag-ulo. Tiyak na, pag-isipan mong mabuti. Sige, alam ko na. Sa kumpanya, pansamantala ikaw ang bahala. Pupunta kami ni Yue sa press conference. Sige,
Mr. Fang. Pumunta na tayo sa press conference, HMM. Sa press conference na ito, hindi kaya magiging katulad na naman ng dati, hindi siguro. Sa press conference na ito, ang mga leader ng Shanghai City ay dadalo rin. Ang tapang ng mga tao na iyon, dapat hindi pa siya ganoon kataba. Naisip mo na ba ang isang tanong? Anong tanong? Alam nila, sa press conference, hindi ka nila pwedeng dalawin. Kung ganoon, papayagan ka ba nila sa press conference, hindi bale, o sabihin? Bago ang press conference, gumalaw ng maaga. Ang ibig mong sabihin. Kung hindi ako nagkamali, hindi ka nila hahayaan sa press conference, hindi bale, kaya sila ay tiyak na uunahan ka nila. Kung ganun. Ay nako, Lin, huwag kang mag-alala. Nandyan ang kuya ko. Sigurado akong magiging maayos ka. Kung manggahas silang pumunta, tiyak na hindi na sila makakabalik. Hindi ko alam kung sa pagkakataong ito, maaari ba nating mahuli ang mga taong nanakit kina Yue at Pang Lin. Nandyan na naman ang cute na bata. Sundan mo siya. Mister. Ma, kailan tayo kikilos? Huwag magmadali. Ang mga bodyguard ng pamilya Ma ay papunta na. Kung tama ang pagkakaalala ko, malapit sa press conference, dapat may isang bakanteng lote. Sa oras na iyon, doon natin sila pipigilan, naiintindihan. Mga 2 kilometro pa mula sa lugar ng press conference, kung hindi pa sila kikilos. Malapit na tayo sa press conference, dating doon. Wala na silang pagkakataon para kumilos pa. Kung tama ang hinala ko, malapit na silang kumilos. Anong nangyari? Pumutok ang gulong. Bakit bigla na lang pumutok ang gulong? Baka. Yue. Maghintay kayo sa loob ng kotse. Kuya, mag-ingat ka. Mukhang kayo ay gusto nilang gamitin ang taktika ng dami ng tao. Chow, bata. Sa pagbaba mo ng bundok ngayon, kung maiiwasan, huwag kang makipaglaban. Kung talagang wala nang magagawa, hanggat maaari, iwasan ang pagpatay. Kung hindi, maaapektuhan ng iyong kalooban, naiintindihan ko. Napakatagal mo. May 10 minuto pa. Bago magsimula ang press conference, alam ko na, hindi ko kayang gawin ito sa mga ordinaryong tao, magwala. Sinasadya mo akong pinipigilan, HMM, buti na lang handa ako. Ayos ka lang ba, kuya, parating na, kuya. Kuya Chu. Ang taong ito, mukhang may masamang balak to. Sige, kayo muna. Kasama si Mr. Fang at ang kapatid ko, pumunta muna sa press conference. Iwan mo na sa akin ang mga ito, halika.
Kuya Chu, paano kung kami na lang ni Kuya, ang Maiwan para tulungan ka? Ang tanga mo naman, itong mga walang kwentang ito, hindi pa sapat sa isang sampal ni Kuya Chu. Sige, huwag nang magpatumpik-tumpik, bilisan mo na. Bumaba ka na. Sumama kayo kay Kapitan Zhang, pumunta muna kayo sa lugar ng press conference, mag-ingat ka. Hindi mo ba alam kung gaano ako kalakas? Bilisan mo, huwag kang malate, dali, umalis na si Mr. Fang, tumigil ka, gusto mong umalis. Kaya mo ba kaming pigilan? Gusto nyo bang maglaro? Sige, sasamahan ko kayo ngayon. Mr. Ma, kailangan kong aminin, ang batang ito ay talagang malakas. Yung mga bodyguard ng pamilya Ma, pag nadikit sa kanya, lumilipad. Parang, sinubo na muling isinilang. Ito, ang mga bodyguard ng pamilya Ma, sa araw-araw, ay magagaling na mandirigma. Hindi ko akalain, sa harap ni Chutian na cute. Parang papel lang sila. Hindi nakapagtataka na ang dating hinanap na 5 star na mandirigma, hindi rin siya kalaban. Ang ganitong tao. Kung hindi mo mahuli ang kanyang kahinaan, talagang mahirap siyang labanan. Sige na. Halos tapos na ang palabas. Kailangan na nating pumunta sa labas ng press conference para salubungin sina Fang Lin. Sige. Kahit na magaling ang mga ito. Kumpara sa dati, na 2 mamamatay tao, malayo pa rin ang agwat. Ibig sabihin ba, hindi sila pareho ng grupo? Sige. Sino ang nagpadala sa inyo? Managinip ka, kahit patayin mo kami, hindi namin sasabihin sa'yo. May ganito pang hiling. Sige, pagbibigyan kita ngayon. Ako, hindi. Hindi ba itong taong ito, hindi gumagalaw? Bakit pagdating sa akin, nagsimula ng malaking patayan? Ako. Sinasabi ko, huwag mo akong patayin. Ako. Kami ay mga tao ni Ma. Pamilya Ma. Ang aming misyon ay pigilan ka lang. Dumating na si Ma Xiao sa press conference at may mga tao na rin doon. Hindi. Hindi mo kami pwedeng patayin. Ang mga tao sa likod namin, hindi mo sila kayang labanan. Kung papatayin mo kami, siguradong hindi ka nila palalampasin. Lin, Ma Xiao. Lin. Salamat sa iyong pagsisikap. Kaya, ang lahat ng ito ay gawa ng pamilya Ma. At ang taong paulit-ulit kong pinatawad. Siya pala ang tunay na salarin. Aalis na ako ngayon. May pipigil ba? Ay, hindi, hindi, hindi. Pamilya Ma. Ang utang na ito. Kailangang kwentahin. Miss Fang, mag-ingat ka. Mayroon pang 10 minuto, Lin, nakahabol tayo. Sa pagkakataong ito, naging maayos naman. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyayari kay Chu Tian, pero sa kanyang kakayahan para labanan ang mga iyon, dapat walang problema, di ba? Tayo na sa loob. Kayo ba ay MS Fang, inaanyayahan kayo ng aming amo. Kayo ba ay mga tao ni Ma? Kaya, yung hamarang sa atin kanina, ay tao rin ni Ma. Hindi lang iyon. Yung mga tao sa laboratorio na gustong dumukot sa'yo, ako ang nagpadala. Yung mamamatay tao sa press conference, ako ang nagutos. Anong sinabi mo? Ang Lin. Hindi mo rin ako masisisi. Kung may sisisihin ka, sisisihin mo ang sarili mo dahil masyado kang magaling. Nagawa mo pang imbentuhin ang Baucan pill. Sige lang, ngayon. Nakagawa mo pa ang gamot na pampabata. Ma Cheng, kung mangangahas kang, gawin ang kahit ano sa amin ni Lin. Hindi ka palalampasin ng kapatid ko.
Chu Yuwei. Ang cute mong kapatid. Ngayon, Ayla ng mga bodyguard ng pamilya Ma. Ayla, sa tingin mo. May pagkakataon ba siyang iligtas kayo? Ikaw na Ma. Hindi mo ba iniisip na kung wala si Kuya Chu, ang security department ng Yunhai Group, kumakain ka lang ba ng kanin? Ay nako. Kung hindi ka nagsalita, hindi ko sana napansin na may dalawang tao dito, ako. Kahit ayaw kong aminin, kailangan kong sabihin. Ang Departamento ng Seguridad ng inyong Yunhai Group, bukod kay Chu Tian na cute, may kaunting kakayahan. Ang iba naman, ay parang mga walang kwentang tao. Si Chu Tian na cute, kahit na siya'y sumasagot sa akin, ngayon. Kayo mga walang kwentang tao, ang lakas ng loob niyong magsalita sa akin ng ganito. Sino nagbigay sa inyo ng tapang, Mr. Fang, ikaw at si MS? Chu, pumasok na muna, ako na ang bahala dito. Mag-ingat ka. Pang Lin. Sinabi ko na. Wala kayong mapupuntahan ngayon. Ginoong Fang, huwag mo silang pansinin, pumasok na kayo. Ay nako. Akala ko talaga, security ng Yuhai Group, kayo ba'y kumakain lang ng kanin, ha? Anong nangyayari? Ang kamao ng taong ito. Bakal ba ang kamao niya? Kayo mga tao. Paano nyo malalaman? Sa panahong ito, sumunod kami kay Kuya Chu. Ano ang mga naranasan namin? Katulad ni Wensi, hindi namin kayang talunin ang mga 5-star expert. Kayo, mga security ng pamilya Ma, hindi ba namin kayo kayang talunin? Ay, Captain Zhang, tama ang sinabi mo. Ay, panahon na. Para subukan, ang mga araw na ito, ang resulta ng ating pagsasanay, isa-isa. Lahat kayo, akala nyo ba kayo si Chu Tian? Kaya ni Chu Tian na saluhin ang bala. Halika, tingnan natin kung kaya mo bang saluhin. Wala kang respeto sa laban, cute na bata. Kung magpapatuloy ka sa kadaldalan, gagamitin ko ang buhay mo para mag-alay sa langit. Mukhang desidido na talaga si Ma Cheng ngayon, na hindi ako papayag ang dumalo sa press conference. Tama na, Kapitan Zhang. Marami ka nang nagawa, susunod na, hindi mo na kailangang alalahanin. Mr. Fang, kapag nalaman ito ni Kuya Chu, na hindi kita kayang protektahan. Lampas na ito, sa inyong kakayahan. Hindi kayo sisisihin ni Chu Tian. Ma Cheng. Sasama ako sayo. Huwag mong idamay ang iba. Siya. Sasama rin siya sa akin. Ma Cheng, ikaw. Hindi ako nakikipag-usap. Lin. Sasama ako sayo. Naniniwala ako, siguradong darating si Kuya para iligtas tayo. Umalis ka. Ay nako. Paano ko ipapaliwanag ito kay Kuya Chu? Ano ang ipapaliwanag mo sa akin? Kuya Chu, may masamang nangyari. Si Fang at ang kapatid mo ay dinala ni Ma Cheng. Hey, Kuya Chu, masama ito. Si Fang at ang kapatid mo ay dinala ni Ma Cheng. Huli na tayo ng isang hakbang. Pero, Kuya, ano ito? Isipin mo na lang na ito ang mahiwagang bagay ko. Basta suotin mo ito, kahit nasaan ka man, matatagpuan kita. Ang galing naman. Gusto mong gamitin ang kapatid ko para takutin ako, Ma Cheng. Medyo bata ka pa. Sige. Pumunta muna kayo sa venue para ipaliwanag ang sitwasyon. Iurong muna ang press conference. Agad kong ibabalik ang kapatid ko. Sige. Oy, Kuya Chu, mag-ingat ka. May hawak si Ma Cheng na. Oy. Sige, sige, alam ko na. Anong nangyayari? Namamalikmata ba ako? Paano napunta si Kuya Chu mula dito? Papunta doon, papunta doon. Ngayon mo lang ba nakilala si Kuya Chu? Ha, ito ay kanyang basic skills.
Siya ay kayang hulihin ng kamay ang bala ng sniper rifle. Ang pambabola ay talagang naipakita mo ng malinaw ay walang problema, kuya, hindi ka rin naman papahuli. Mag-ensayo pa tayo. Tara na, tara na. Oo, tara tara tara. Panglin. Sinasabi ko sa'yo, ang tanga mo. Dati, seryoso kitang niligawan, hindi mo ako pinapansin. Kailangan ko pa bang magalit para lang makuha ang atensyon mo? Ikaw na cute. Ang lakas ng loob mong balewalain ako. Sige. Pagbalik ko, tingnan natin kung paano kita paparusahan. Masyo, si Chu Tian, ang cute na iyon. Banggain mo siya ng 3 beses. Banggain mo siya ng 3 beses. Talagang hindi marunong mabuhay. Kuya. Chu Tian. Ano? Masyaw. May problema itong tao na ito. Talagang may problema. Chu Tian. Huwag kang lumapit kung lalapit ka pa ng isang hakbang. Babarilin ko ang kapatid mong babae, Yu Wei. Kuya, tulungan mo ako. Tumahimik ka. Narito na ako. Ang lakas ng loob mong apihin ang kapatid ko. Akala mo nagbibiro ako. Nagpapanggap ka lang. May bala ka pa ba? Chu Tian. Alam kong nagkamali ako. Ibabalik ko ang kapatid mo at si Fang. Tayain mo sila. Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang. Patawarin mo na ako, pwede ba? Pinakawalan kita. Dati ay nakaligtas ka ng 2 beses. Sa tingin mo ba ngayon? Patatawarin kita, Chu Tian. Hindi mo ako pwedeng patayin kapag pinatay mo ako. Hindi ka patatawarin ng pamilya ma, Ginoong ma. Mukhang hindi mo ako lubos na kilala, ako kasi. Kapag may tumama sa aking maselang bahagi, tiyak na gagawin ko ang lahat para tuluyang puksain sila. Pero huwag kang mag-alala, sa daan patungo sa kabilang buhay, sisiguraduhin kong ang inyong pamilya ay magkakasama. Sinabi ko na sa'yo noon. Huwag mong hayaang malaman ko na kinidnap mo ang kapatid ko at ang mga mamamatay tao sa press conference ay may kinalaman sa'yo. Kung ako, siguradong gagantihan kita. Maalam. Kung may pagsisisi ka, sabihin mo na lang sa baba. Chu. Ginoong Chu. Si Ma Cheng ang nag-utos sa akin. Ako. Ako lang. Sa buhay na ito. Ang pinakaayaw ko ay ang mga taksil. Ate. Kuya. Kuya, natakot ako. Kala ko hindi na kita makikita ulit. Huwag kang matakot, nandito naman si kuya. Ikaw ang pinakamalapit kay kuya. Walang magtatangkang manakit sa'yo. Oo, huwag kang matakot. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ano ba ito? Nagseselos ka na ba? Sabi mo. Ano? Ano? Anong nangyari? Hindi kaya, dahil sa press conference. May problema ba? Hindi sa press conference. Katatapos lang tumawag ni Assistant Chen.
Ang pamilya Ma, kasama ang lungsod ng Shanghai, at ilang malalaking kumpanya, gustong i-short sell ang Yuhai Group natin. Ano? Ilang malalaking kumpanya sa Shanghai City. Limitado ang kanilang pondo. Ang kanilang working capital ay limitado rin. Kuya, sa larangan ng negosyo, maraming diskarte. Hindi mo alam lahat. Sinong may sabing hindi ko alam? Nung nagsasanay pa lang ako kay Matandang Zhao. Si Matandang Zhao, talagang pinilit niya akong unawain ang mga bagay sa mundong ito. Lahat ng ito. Ngayon, ang Yunhai Group, mayroon lang dalawang pagpipilian. Kung hindi tayo kikilos, kailangan nating maglunsad ng pag-atake. Hindi ito ganoon kadali. Kuya, ang Yunhai Group, lahat ng pondo nila, ginamit na sa paggawa ng pampabata. Wala na tayong pang-atake. At kahit na ang pampabata na gamot, ay talagang magdulot ng kaguluhan sa merkado, mangyayari pa rin iyon, pagkalipas ng ilang araw. Ang Yunhai Group, ay hindi makakayanan ang mga araw na ito. Wala ka. Hindi ibig sabihin na wala ako. Ay, ako ito. Nagpadala ka ng 1,000 bilyon sa Yunhai Group ng Shanghai City. Sige, hintayin mo ang balita. Kuya, kanino ka tumawag kanina? HMM. Ano ang pangalan niya? Jiang Cheng. Ano? Kuya, sinasabi mo ba ang pinakamayaman sa Dragon Country? Jiang Cheng. Kuya, kailan mo siya nakilala? Pumunta siya sa bundok Kunlun dati para humingi ng tulong sa akin. Pagkatapos, bilang pasasalamat, ibinigay niya sa akin ang kalahati ng kanyang ari-arian. Sabi ko, hindi kailangan. Masyado kang magulo. Kau na lang ang mag-manage para sa akin. Ilang araw na ang nakalipas, tumawag siya sa akin at sinabi, nakatulong ka pa sa akin na kumita ng ilang libong bilyon. Sapat ba ang 1,000 bilyon sa iyo? Hindi sapat, ipasa mo pa ulit. Sapat na. Sa 1,000 bilyon na ito, huwag mo nang banggitin ang pamilya Ma. Kahit magdagdag pa ng ilang kumpanya, sobra-sobra pa rin ito. Ginoong Fang, may dagdag na 1,000 bilyon sa mga account ng kumpanya. Oo, alam ko. Sige. Sinabi ko na kay Kapitan Zhang, paano naman ang press conference? Pahintuin muna sila sandali. Kung pupunta kayo ngayon, aabot pa kayo. Ikaw. Tatapusin ko lang ito. Yunhai Group, bakit biglang pumasok ng ganito kalaking pondo? Hindi ba nila inilalabas ang pera, ginamit lahat sa produksyon ng pampabata? Alamin ang pinagmulan ng perang ito. Boss, itong 1,000 bilyong pondo ay direktang galing sa personal na yaman ni Mr. Jiang at inilagay sa Yuhai Group. Si Jiang, ang pinakamayaman. Aling Jiang ang pinakamayaman? Si Cheng Jiang, ang pinakamayaman sa Longguo. Ikaw. Ano ang sinabi mo? Kung ano ang ama, ganoon din ang anak. Mukhang totoo nga ang kasabihang ito. Sino ka ba talaga? Akala mo ba basta-basta ka lang, kakapasok sa bahay ng mga Ma, Ginoong Ma? Pati ba naman ang kaaway mo, hindi mo na maalala? Ikaw yung bodyguard ni Fang Lin. Mukhang hindi ka nga tanga. Paano ka nakapasok? Nasaan si Xiao Cheng? Huwag kang mag-alala. Ngayon, ihahatid kita ng maayos para makasama mo siya. Pinatay mo si Xiao Cheng. Tulong, tulong. Kunin ang cute na ito. Hulihin niyo siya. Sige, huwag ka nang sumigaw. Ang buong pamilya Ma, kayo na lang dalawa ang natitira. Anong isisigaw mo pa? Papatayin kita. Hindi ba mas mabuti kung tahimik kang aalis? Ha? Hindi pa rin ako sanay gumamit ng malamig na sandata. Nagkalat ang lahat. Maglinis. May problema ba? Wala. Ako ang pinakamalinis maglinis. Ang bagong produkto ng Yuhai Group ay matagumpay. Ngayon, ang problema ng pamilya Ma ay nalutas ko na. Kung susumayin ang oras, dapat ay kailangan ko nang bumalik. Ginoong Fang, sa pagkakataong ito kami at ang pamilya Ma, maghihintay sa Shanghai City. Ilang malalaking kumpanya ang lumaban, dahil may sapat na pondo. Madali naming nakuha ang tagumpay, dagdag pa ang pre-sale ng rejuvenation pill. Sa loob lang ng ilang araw, ang kinita ay mas malaki pa kaysa sa kabuuang kita ng mga nakaraang taon. Sobra pa. Sa totoo lang, ang tagumpay natin ngayon
ay dahil sa tulong ni Chu Tian. Mauna ka na. Oh. Yu Wei. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang ang aligaga mo? Anong nangyari sa akin? Hindi ba ikaw rin? Walang silbi. Kung hindi, Kuya, bakit kailangan bumalik sa bundok Kunlun? Babalik na si Kuya sa bundok Kunlun. Anong sinabi mo? Lin. Noong gabing iyon, hindi ka ba kasama ng kuya ko? Nang may nangyari, ano? Ano? Sa ugali ng kuya ko, kung talagang may nangyari sa inyo, hindi niya magagawa na umalis nang walang pakialam. Lin. Anong nangyari sa'yo? Wala. Siguro. Masyado lang akong pagod nitong mga nakaraang araw. Si Ate Lin. Hindi ba? Dati ay imahinasyon ko lang. Si Lin at ang kuya. May nangyari nga ba talaga? Lin. Pumunta tayo sa ospital. Ta. Bakit pupunta sa ospital? Gusto mo pa ba na manatili ang kuya ko? Wala namang masyadong kailangang ayusin. Nang dumating ako, wala akong dala. At sa pag-alis ko, wala rin akong dala. Ako at ikaw. Kahit hindi tayo magkamundo. Noon. Talaga namang nakalamang ako sa'yo. Sa pagitan natin, ang daming nangyari. Isipin mo na lang na ito'y kabayaran ko sa'yo. Sana pwede mo isipin na kahit isang araw na mag-asawa ay may daang araw na pagmamahal. Tulungan mo ako. Alagaan mo si Yue. Palem. Kuya. Hindi mo balak umalis nang walang palem, di ba? Yue. Sa mundong ito, walang katapusang salo-salo. Talagang pumunta ako dito para protektahan kayo. Ang banta sa inyo ngayon ay wala na. Kaya natural lang, wala nang dahilan para manatili. Sino ang nagsabing wala ka? Dahilan para manatili. Kuya, may problema ka. Mukhang hindi ka makakaalis ngayon. Akin ito. Kuya, ang pamilya natin, hindi ganoon. Walang responsibilidad. Huwag makinig ang mga bata kapag nag-uusap ang mga matatanda. Ah, iyon. Huwag kang magkamali ng akala, hindi ko gustong gamitin ang bata para atali ka. Kahit na umalis ka. Kaya ko mag-isa. At palalakihin ko rin ang bata. Hindi, sa totoo lang ako. Kahit saan ako mag-practice pareho lang, ang ibig mong sabihin. Ayaw ko rin na ang anak ko. Pagkapanganak pa lang, wala nang sariling ama. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Matandang Jow. Mukhang ito ang bitag na ginawa mo para sa akin. Siguradong ang batang iyon ang nagmumura sa akin. Gobing. Ang apo sa tuhod na napili ng matandang pari para sa iyo, masaya ka ba? Walang hiya. Ang lakas ng loob mong lumaban sa akin.